Maya pahabak, mga kaigsuonan. May bigat kakapsat, kay Lucano. Yung pong sinabi ni Brother Lordy, totoo po yun. Yung magpapatayo kami ng maliit lang, sabi niya, lakihan nyo na. Yan, may habang pa yan, lakihan nyo na kasi. Ang hirap, nilakihan namin, di naman siya tumulong. Sabi ko sa kanya, pinasubo mo lang kami. Sabi mo, lalakihan. Tapos nung laki, ang alam ko naman, ang implication sa lakihan mo na, tutulong siya. Hindi man tumulong. Kaya, pero malaking bagay kasi nagpapasalamat kami dahil tama po yung sabi niya, kapag dumami na, problema, extension na naman, lalaki po yung gastos ulit. Kaya nag-umpisa po kami ng malaki, almost 5 years in making lang naman po, 5 years in making, bago po talagang tuluyang nagamit po namin. Ito po ay isang challenge din sa mga gustong magkaroon ng church building, ng lote, from zero, no? From zero talaga, nangarap lang po kami. Yan po si Brother Rafi, yan po ang isa kong kasamang nangarap. Nagkakapilang kami, wala pa kaming, ang aming collection ay umaabot ng 300, 500 pesos. Pero nakita ko na, kaya siguro nagbigay ng pattern ang Diyos na magbigay ang mga kapatid ng ayon sa ibiniginhawa. Kasi kapag, alam ng Diyos yun na kailangan natin pagdating ng araw. Kaya kung matututo lang sana yung mga kapatid ng tamang pagbibigay, hindi na mahihirapan. Masusuportahan talaga yan. May pattern. No? Hindi na kinakalang umasa pa sa ibang lugar. Doon ang paghingi ng tulong sa ibang lugar, okay yun. Nakakatulong yun. Pero tinuruan din tayo ng Diyos na mismong doon sa resources natin, manggagaling talaga yung pagkilos ng isang local church bilang isang organic na samahan ng local church. Nagpapasalamat po ako sa invitation nila Brother Lordy. Napaka-exciting po ng kanilang topics. Natutuwa po ako na makasama yung mga magigiting na mga speakers. Kararating lang po nung isa. Late po yan, kaya dapat po may penalty yan. Si Brother Junior. Si Brother Godsend. For the first time, makakasama ko po siya sa speaker. Si Brother Ronnie, inaanak ko sa kasal. Ayan. Susunod si Moises, inaanak na rin sa kasal yan. Dumadami na. At saka si Brother Aliado. Nasaan na si... Ayun, Brad. Sabi niya, Brad, huwag naman laging song leader. Niya, dapat. Speaker din ko, Brad, preacher din ako. Sabi ni Brother Aliado. Hindi lang siya song leader. At saka si... 1, 2, 3, 5 na po kami. At sa lahat po ng mga kapatid sa Angeles at sa iba't ibang lugar, na mga local churches. Ngayon ko lang na-meet ng mukhaan si Brother Domingo. Hindi, tama ba ako, Brad? First time natin mag-meet ng face-to-face, ano, Brad? Kadalasan sa GC lang, nakakita ko. Tama yung nala ko, Brad, guwapo yung si Brother Denver, no? Mas guwapo sa tatay, malayo. Ayan. Huwag kang tatawa-tawa pare kasi na-late ka. Kita ko ngayon ka na dumating. Kaya may Starbucks ako sa'yo mamaya. Hindi ako versus speaker. Ha? Yung hirap pag ikaw ang versus speaker. No? Pwedeng paikutin yung. Ano yan talaga yung kanya? Paikutin yung... Ay, hindi na mapapaikutan. No? Parang kulang. Parang medyo malabo. Okay lang. Yung pong paksa ay back to basics. Alam po nyo, ito po ay napapanahon. Kahit nung una pa, dapat ito po ay napapanahon. Alam po nyo, kaya po muling nabuhay ang tamang pagsamba ay dahil po sa pagbabalik sa basic. Dumating ang panahon na dumating ang mag-amang Campbell. Si Thomas Campbell, doon hindi masyadong nabigyan niya ng diin ang tungkol sa back to basic. Ay meron siyang anak na nagpatuloy na mangaral na palagay ko naman sa base sa kanyang mga sinasabi, mas marunong siya magturo. Bagamat binuhay lamang niya yung prinsipyo ni Thomas Campbell na kanyang ama. Bumalik sa basic. So dala-dala po ni Thomas Campbell yung ang Biblia lang talaga ang authority. Pag sinabing ang Biblia ang authority,
Ang Biblia lang ang dapat sundin natin. Kung nagsasalita siya, doon tayo magsasalita. Kung hindi siya nagsasalita, wala tayong sasabihin. Ang ibig sabihin, gagawa tayo kung sinasabi ng Biblia. Dala-dala niya yung prinsipyo na yun hanggang sa itong anak niya, si Campbell, si Alexander Campbell, lalo niyang pinagbuti ang pagtuturo. At hinihikayat ang lahat ng mga mananampalataya na bumalik sa basic. Speak where the Bible speak, and silent when the Bible is silent. Yun po yung binigyan na nandiyan. Ganun rin po yun. Hindi ko naman po sinasabing tayo si Campbell. O sila yung gumawa ng tamang pagpapaunawa. Ang tamang pagpapaunawa ay ang Biblia mismo ang nagtuturo. Ito ay na-discover nila, hindi ibig sabihin na sila ay gumawa. Parang yung tubig. Ang tubig, na-discover nila na ang tubig pala ay binubuo ng H2O. Pag sinagsama mo H2O, o ang compound na H2O, naging water. Nung nalaman nila na ang water pala ay H2O, hindi ibig sabihin na sila gumawa ng water. Na-discover lang nila na ito pala ay binubuo ng hydrogen and oxygen. Ganon din po ang pag-aaral sa Biblia. Na-discover nila yung tamang pagpapaunawa, makakasalutang pagpapaunawa ng Biblia na sinasabi mismo ng Biblia. Na-discover nila yon, napag-aralan nila yon. So hindi ibig sabihin na yung nakapag-aral siya yung gumawa nung paraan na yon. Kundi ito'y likas na itinuturo din ng banal na kasulatan. So, bahagi lang po ng back to basics ang ibinigay sa akin. Ito pong mga sumusunod na tatlong tagapagturo ay lalo nilang bibigyan ng diin. So, nakita ko yung kay Brother Junior ang pinakamahirap dahil andun po ang application, andun po yung fellowship. Mamaya, yung susunod sa akin, si Brother Ronnie, the sin of disobedience. Mahirap din. Pero pagdating kay Brother Godson, medyo andun yung mga core ng issue. The incidentals and essentials. Pero ang pinakamahal ka siyempre, yung plan of salvation kay the salvation in Christ, si Brother Aliado. No? I'm very excited, Brad, na marinig ka mamaya sa iyong pagtuturo. Kaya magko-comment ako mamaya, Brad, kung saan ka talaga yung leader o pagtuturo. No? So, scriptural authority. Biblical authority. Yan po yung isa sa bahagi na, yan po yung dyan po nag-umpisa yung mga Campbells. Yung scriptural authority. Sinasabi nila na dapat sa larangan ng pananampalataya, sa larangan ng paglilingkod ng Diyos, sa larangan ng paniniwala, dapat Biblia ang authority. When we say Biblia ang authority, kapag nagsasalita ang Biblia, yun ang authority. Andun ang kapangyarihan. Kung walang sinasabi ang Biblia, wala tayong gagawin. Yun po ibig sabihin ng scriptural authority o biblical authority. Kaya sabi ng mga Campbells, speak where the Bible speak and silent when the Bible is silent. At ito po scriptural. Ang Biblia, ang prinsipyo. Hindi man natin mababasa letra por letra yung salita o yung slogan na yon. Pero yung prinsipyo ay madiin na itinuturo ng buong banal na kasulatan. So, naibigay po sa akin ay biblical authority, scriptural authority. Masyadong mataas. Ay, dito na pala ako dito. So, dito. So, pag sinabi po nating biblical or scriptural, yung banal na Biblia, ang siyang may otoridad sa paniniwala at gawain. Sinabi ko na kanina, may otoridad sa pamamagitan ng kapag ang Biblia nagsasalita, yun ang gagawin natin. Yun yung authority natin. Kapag ginagawa natin, sinasabi natin na wala sa Biblia, wala. Kasalanan po yun. Hindi po yun, wala po tayong autoridad na gawin. O hindi ito sa ayon sa kalooban ng Diyos. Ang biblical authority ay paraan kung paano ipinapahayag o sinasalita ng Diyos ang kanyang kalooban at ito ituturing na utos. So, ang Diyos po ay nagsasalita. Meron siyang ipinapahayag, meron siyang sinasabi, parang tao. Malalaman mo ang kalooban ng tao kapag siya nagsasalita, kapag siya gumagawa, kapag meron siyang ipinapahiwatig. So, doon natin nalalaman kung ano ang kanyang kalooban. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita din. Actually po, ayon sa Hebrew Kabanatang 1, 1 hanggang 2, ang Diyos ay nagsalita. Sabi niya,
Sa iba't ibang paraan siya ay nagsalita sa panahon ng mga magulang, sa panahon ng mga propeta, at sa panahon natin ngayon ay sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo. Siya ay nagsasalita. So pag siya nagsasalita, meron siyang ipinapahayag. At kung meron siyang ipinapahayag, yun yung kanyang kalooban. Kaya ibig sabihin, malalaman natin anong gagawin natin kung ang layunin natin ay tuparin ang kanyang kalooban, sumunod tayo kung ano yung kanyang sinasalita. Kung hindi niya sinasalita, huwag natin gawin yon. Hindi yung kanyang kalooban. Buwan pa nung una siya nagsasalita. Kaya ang mga tao noon, sumusunod sila sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Sa pamamagitan ng kanyang salita, ay nagbibigay ng gabay at direksyon sa ating pananampalataya at pamumuhay sa mga kasulatang paraan. Ito po yun. Yung pong kanyang salita ang nagsisilbing utos. Kasi yun yung kanyang sinasalita. At yung utos na yon na sinasabi niya, yun yung gumagabay sa atin ngayon. Kaya kung gumagawa ka ng isang bagay na hindi niya sinasabi, hindi siya gumagabay. Hindi yung gabay na binigay niya sa atin. Ginagabayan tayo sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Huwag tayo yung mas marunong pa, nagagawa ng paraan para sumunod sa Diyos. Siya na mismo nagsabi, para tayong magabayan niya. Lalo-lalo po sa pananampalataya. Alam po niyo, pag itong sinasampalatayanan mo, yun ang ipinamumuhay mo. Yun ang gagawin mo. Pananampalataya, pamumuhay, nilagyan mo ng diin sa makakasulatang paraan. Dagdagan ng Brother Jojo, na-late ka rin. Na-late ka. Oh. Ay, kanina ka pa? Okay. Parang walang katulong si Brother Junior sa Starbucks mamaya. So, gaya na sinabi ko kanina, biblical authority, spiritual authority, ito yung authority upang mapatunayan ang ginagawa natin ay may pinag-uutos ang Diyos. Ang Diyos po ay napaka-sensitive niya sa fellowship. Napaka-sensitive niya sa aral. Yung fellowship natin, by the way, si Brother, ang hirap, no? I'm sorry, Brother Junior, kung medyo masasagasaan ko ng konti yung fan mo. Ipakikita ko lang yung kahalagaan ng paksa ko. Sa Diyos po, binibigyan din niya, kung ikaw ay nagpapatuloy niya ng pananampalataya o ng paglilingkod sa akin, na hindi ka naman nananahan niya sa aral, hindi ako mananahan sa iyo. Maging ang anak at Espiritu Santo. Kasi ibig sabihin, nananahan ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagtalima ng kanyang inuutos. Meron tayong fellowship. Paano kung hindi ka na lumalakad sa fellowship na yon o sa doktrina na yon? Mawawala. Mawawala yung relasyon mo sa Diyos. So, saan nagkakaroon ng koneksyon? Sa kanyang aral. Sa kanyang sinasabi. Kaya nga mahalaga din yung fellowship natin sa ibang mga tao. Kinakailangan din man natin na ang fellowship natin sa ibang tao ayon din sa fellowship natin sa Diyos. Kapag hindi tayo tumugma ng fellowship at nakikisama ako sa iyo, ang Diyos aalisin din niya, ang fellowship niya sa iyo. Kaya ang fellowship, mamaya sasabihin ni Brother Junior, napakahalaga din yan. Kaya yung spiritual authority, kung utos na to, ito yung pinakabasehan. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng withdrawal of fellowship, kaya nagkakaroon tayo ng disfellowship, dahil sa scriptural natin sa doktrina ng ating Panginoong Kristo o ng Diyos. Sabi sa Colosas, Kabanatang 3:17, kaya ang anuman ang inyong ginagawa, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo, kayo gumawa niya, in the name of the Lord Jesus Christ. Sinasabi niya sa panahon natin ngayon, kasi ang Diyos nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya dapat ang lahat daw ng ating gagawin, meron siyang authority. Meron siyang sinasabi. Sabi nga natin, kapag nagsasalita ang Biblia, doon tayo may authority na gumawa. Kung ano yung sinasalita niya, yung gagawin natin, meron tayong authority doon. Kaya lahat ngayon ng gagawin natin, tayong lahat, sa larangan ng pananampalataya, lahat dapat may mababasa tayo. Meron tayong scriptural authority. Kaya lagi natin tinatanong, ano yung, saan mo mababasa yan? Di ba lagi natin, saan mo mababasa yan? Bakit natin tinatanong, saan mababasa yan? Kasi yun yung authority mo. Kung wala kang mabasa, delikado yun. Delikado po yun.
So lahat ng gagawin ay dapat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dapat may pag-ayon mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng authority, pangalan o pahintulot o utos ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung ibig sabihin ng Colossians chapter 3, verse 17. Doon naman po sa Mateo Kabanatang 7, 21 hanggang 23, ito po ay may kinalaman po sa eksena na sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang muling pagdating. Hindi lahat kanya na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban. Paano pinararating ng Diyos ang kanyang kalooban? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kundi yaon lamang sumusunod ayon sa salita o utos ng Ama sa langit. Marami magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? At gumawa kami ng maraming kababalagan sa iyong pangalan? Sila'y, sa sinabing ito ng ating Panginoon Kristo, sinasabi niya na may mga naglingkod din sa Kanya. Naglilingkod din kami sa iyong Panginoon. Gumagawa din kami ng gawaing pagsamba. So, ang sabi ng ating Panginoon, and then I will declare to them, hindi ko kayo nang nakikilala. Bakit? Ito po'y sumusunod o gumagawa ng gawaing pagsamba. Pero sabi, hindi ko kayo kilala. Bakit? Depart. Lumayo kayo sa akin. Kayong gumagawaan niya ng katampalasanan o sa English ay, you who practice lawlessness. Kayo gumagawaan niya ng mga bagay na wala naman akong ipinag-uutos. Hindi naman ako nagsasalita. Hindi ko naman sinasabi. Ginagawa ninyo. So, ito pong eksena na ito ay maaaring halimbawa lang ating Panginoon sa panahon na yon. Iba po yung panahon natin ngayon. Sapagat sa panahon natin ngayon, marami pa rin ang naglilingkod sa Panginoon ng maraming bagay na may gawaing pagsamba. Pero ang mga ginagawa nila, wala silang scriptural authority. Walang sinasabi ang Diyos. Kaya sasabihin din niya pagdating ng araw, magsilayo kayo sa akin. Kayong manggagawa ng mga bagay na wala naman akong ipinag-uutos. Sa salitang Griego, ang salitang lawless ay anomia. No or without. Then nomia or nomos is law. Without law. Yun ang ibig sabihin ng anomia. Lawlessness. Without law. Kaya ibig sabihin ng lawlessness, magsilayo kayo sa akin, kayong gumagawa na wala naman akong ipinag-uutos, wala kayong authority. Kaya sa panahon natin ngayon, napakahalaga ng authority. Lagi naman natin sinasabi, sa mo mababasa yan? O anong patunay mo dyan? Bakit? Mahalaga ba? Yes. Huwag kang gumawa ng mga bagay na wala ka namang basihan sa larangan ng pananampalataya. So mga gumagawa ng walang utos, mga gawa na may anyong mabuti ang kanilang ginagawa, ngunit wala namang ipinag-uutos. Hindi medyo iniksian ko, pero gagamitin ko pa iwan pa, patapos ko nang wala sa isang oras, ubusin ko na Brad, dadagdag na lang ako siguro. Tuloy ko na lang muna. By the way, introduction pa lang naman yun. Kaya palay ko medyo mahaba. So ito po'y isa sa mga framework o principle ng scriptural authority, direct command. Pinakamadali, hindi man tayo mahihirapan. Pag sinabi po natin direct command, ito po yung direktang utos ng Diyos na dapat nating sundin ayon sa tamang aplikasyon. Mamaya, bibigyan natin ng diin yung tamang aplikasyon. Sabi nga sa John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. So, sa pagpapakita po ng pag-ibig natin sa Diyos, mahalaga po yung kanyang mga sinasabi. Mahalaga ang kanyang mga utos. So, direct command. So, yan po isang framework. Sa yan sa balangkas na mahalaga. Sa yan sa prinsipyo ng scriptural authority. Hindi suggestion, hindi option. Kapag sinabing direct command, meron tayong responsibility at meron tayong pananagutan na dapat talaga tayong sumunod. Otherwise, meron pong kaparusahan kapag hindi po tayo sumunod. Anumang utos
na walang kaparusahan pag hindi mo ginawa, that is useless. So mga halimbawa ng direct command, pagsisisi at bautismo sa tubig, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Alam na po natin yan. Yan po ay direct command. Sinasabi niya, magsisi kayo, magbautismo kayo. Sa pangalan ni Kristo, sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Pangangaral ng salita. Bakit tayo nangangaral? Sabi kasi ng Apostol Pablo, preach the word. Preach the word. Ipangaral nyo ang salita. Ano yung salita? Yung kalooban o yung doktrina ng Diyos o ng ating Panginoon Kristo sa kapanahunan po natin ngayon. Pag-ibig sa kapwa. John chapter 13 verse 34, "A new commandment I give to you, that you love one another." So, direct command, love one another. Ibigin natin ang ating kapwa. Pang-apat, Lord's Supper. So, meron po bang direct command? Yes. Sabi po niya, take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this. Gawin ninyo ito, direct command. In remembrance of me. This cup is the new covenant in my blood. This do. Gawin ninyo as you drink it, in remembrance of me. So, yan po ay ilan sa mga direct, napakarami po ng direct command. Old Testament, New Testament po ay may mga direct command. Kaya lang, meron po tayong paalaala o reminder for us to remember. Laging may reminder. Merong may mga paalala, may mga babala na hindi lahat ng direct command sa Biblia ay direktang applicable sa atin ngayon. Alam naman natin yan. No? Kinakailangan ang tamang application. Doon pumapasok yung sinabi ko kanina ng aplikasyon. Tingnan mo naman muna. No? Nakabasa gumawa ka ng daong. I-direct command yung gagawa ka ba ng daong ngayon? Siyempre, mahalaga po yung konteksto. So, I'm sorry na magdagdag ako ng konting konteksto kasi pag pinag-aral, ang konteksto po ay isa sa bahagi, isa rin to sa framework ng hermeneutics. Pero pag pinag-aralan mo ang scripture authority, hindi asawa po yan ng biblical authority. Mahalaga rin ang konteksto para masabi natin na ito yung kalooban ng Diyos. Sino ba'y nagsasalita? Yan po yung mga basic po sa context. Sino ba yung sinasabihan? Sino ba yung kausap? Ano ba yung layunin? Bakit niya sinabi ito? Lumang tipan ba? O sa bagong tipan? So, madali nating maunawan kung lumang tipan, hindi na tayo sa panahon na yan. Kaya kahit na may direct command yan, hindi para sa atin yan. Kaya hindi ibig sabihin na direct command, kaagad gagawin mo na. Tignan mo na yung konteksto. Kung bawang tipan, actually kahit sa bawang tipan yan, do sa atin yan, yan tayo nabubuhay. Pero hindi lahat na nakalagay sa bawang tipan ay utos para sa atin. Tignan din natin. No? Baka ito ay under sa law of limited or law of unlimited application. Titignan din po natin yun. No? Kasi, ito ba ay para sa iglesia, sa bawang tipan? At kung nabasa mo sa iglesia, diyan po nagkakaroon ng problema sa mga liberal po nating mga kapatid kasi hindi nila differentiate, no? O maunawaan mabuti ang pagkakahiwalay ng collective at individual. Kaya mamaya, bagamat sa iglesia, ipinag-uutos, pero ito ba'y gagawin as collective or individual? Tignan mo rin yan. Nasa mahalaga rin po ang context para masabi natin na sumusunod tayo sa direct command doon sa tamang application. Mabibigay po tayo ng halimbawa. Halimbawa po ng sa Mateo, Kabanatang 5 hanggang 6. These 12, walang duda yung mga apostol. Jesus set out and commanded them, inutusan sila, huwag kayo anya pumunta sa daan ng mga hintil. Huwag kayong pupuntaan niya, huwag kayong mangangaral anya sa daan ng mga hintil. And do not enter the city of the Samaritans. Ito po yung humiwalay na tribo, na 10 tribo, mga Samaritano, Samaria, na bilang naging sentro ng Northern Kingdom. But go, pumunta kayo anya sa mga lost sheep of the house of Israel. Ang puntahan nyo anya ay mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Doon kayo anya pumunta.
So makikita natin na ang kausap ni Jesus ay ang 12 apostol. Sinabi niya ito, alam natin, hindi pa siya namamatay. Of course, kung hindi pa siya namamatay, hindi pa siya nabuhay na maguli, hindi pa siya umakyat sa langit. So ilan na rin yan sa mga konteksto na dapat natin isaalang-alang sa Mateo, Kabanatang 5-6. Pero titignan mo yun na New Testament, abay, huwag pala tayo mangangaral sa mga hintel. Pangangaral pala tayo ay dapat lang sa mga tupang nangaliligaw sa bayan ng Israel. E kung ba yun yung sinasabi niya, yun yung command eh. Si Jesus Christ pa nga mismo yan. Kaya nga lang, masasabi natin na yan ay utos niya, ang kausap niya yung mga apostol. Kausap ni Jesus ang mga 12 apostol. Sa Mateo, Kabanatang 15, talatang 24, may binabanggit po siya doon na hindi ako isinugo except to the lost sheep of the house of Israel. Sabi rin ni Kristo, isinugo ako niya sa mga tupang na naniligaw sa bahay ni Israel. Pumunta ako, para ba nawawala yung mga hindi, di ba? So mapapatunayan talaga, kung babasahin ng 2 talata na yan, hindi tayo mangangaral sa mga hindi. Mangangaral lang tayo, kung susundin natin yan, sa mga tupang na nangaliligaw. Sino po ba yung mga tupang na nangaliligaw? Ito po yung mga Hudyo na nawala sa pananampalataya sa panahon ng Israel, sa panahon ng Lumang Tipan, sa panahon ni Moises at ng mga propeta. Dumating ang panahon na maraming mga Hudyo nangawala sila. Kahit pa nga sa Judea, na kung saan nandun ang templo ng Diyos, napakaraming Hudyo ang nawala. At ang ating Paiso Kristo, yun po yung kanyang sinasabi, pumunta ko para sila ay iligtas, ang mga tupang na naliligaw. Kaya sabi sa 12 mga apostol, huwag kayong pumunta sa mga hintel, huwag kayong pumunta sa Samaria, sa mga Samaritan. Ako, pumunta rito para lang ayon sa mga tupang na naliligaw. So ito po ay para sa atin. Abay, ito para sa atin, hindi tayo pwedeng mangaral sa kanginuman. Kasi wala naman na pong mga tupang na naliligaw sa panahon ngayon sa bahay ng Israel. Di po ba? So, layunin, makikita natin, sabi ko nga kay layunin ng pagsulat, ang ibig lang sabihin po dito ni Kristo, simulan muna ang pangaral ng Ebanghelyo sa mga Hudyo bago ito dalhin sa mga hintil. Kasi actually po, inutusan din tayo ng Diyos, may utos din ng Diyos para sa atin na tayo mangaral sa mga hintil, pero hindi sa talata na yon. Ang point ko lang po dito, hindi ko mo nakabasa ka ng direct command, kaagad i-apply mo sa'yo. Tignan mo rin yung context. Mahalaga din po yung konteksto. So, ito ba ay utos sa lahat ng Kristiyano? Hindi. Sa mga apostol lang. Yung Mateo 15:24 at saka yung Mateo 10:5-6. Sa mga apostol lang yun. Pero sa atin, ang utos, Mateo 28:19, Romans chapter 1, verse 16, go therefore and make disciples of all the nations. So pag sinabi nations, tumutukoy po daw sa lahat ng mga bansa, kasama na po ang mga hintil dyan. Sa Bible, lagi tumutukoy ng nation, Israel. Pag sinabi nations, kasama po ang mga kahintilan. Hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Pansinin po niyo ito. Unay sa Hudyo, ay ginawa ni Kristo yan. Unay sa Hudyo. Jews first. And also for the Greek. Pansinin niyo, also for the Greek. So ipinakikita talaga ni Kristo na talagang pumunta talaga siya rito yung the lost sheep of Israel. Pero hindi niya sinabing hindi ito para sa mga hintil. Actually, sinugo siya sa lost sheep of Israel. Pero hindi lamang sa kanila ang pangako. Kaya nangaral sa Apostol Pedro, sa Acts chapter 2, verse 38, sa pagpapatuloy ng kanyang pangangaral, sapagkat sa inyo anya ang pangako. Sino tinutukoy niya? Sapagkat sa inyo anya ang pangako, Panginoon. Sa Israel. Sa inyo ang pangako. Meron kasi akong tipan sa inyo noon, sabi ng Diyos. May tipan ako sa inyo, may pangako ako sa inyo. Na mula sa inyo lalabas ang tagapagligtas, at ang tagapagligtas na yun ay magliligtas ng lahat ng mga bansa. So kanila kasi yun. Kaya sabi ni Pedro, sapagkat sa inyong pangako at sa mga nasa malayo. Sino po yung nasa malayo?
yung mga hintel. Eh, maintindihan po natin doon. Sumunod din po mga apostol doon, kaya nung nangaral sila sa kahudyuhan, then ipinangaral din nila sa mga kahintilan sa pangunguna ni sambahayan ni Cornelio. So, ito po isang halimbawa na hindi ko mo sinasabi ng Biblia, kagad gagawin natin. Kaya hindi ko mo direct command, yan po ibig sabihin, hindi ka mo direct command, tignan din natin. Dahil sa tamang application, mahalaga ang konteksto. Bigyan po natin ng consideration the context. Ayan, nasa pangalawa na po tayo. Kailangan ko na ng tubig. Baka. Tubig po. Pangalawang prinsipyo po ng biblical authority ay ang isang subok na halimbawa na ginawa ng mga apostol. Ang mga ginawa ng apostol ng mga aprobado, subok. So, mabibigyan ko po ng diin yung approve, dapat approve. Approve apostolic example. Ito po ay kapareho din po ng direct command. Aprobado dahil ginawa nila yon sa patnubay ng Espiritu Santo na ipinangako sa kanila. Aprobado at hindi ito sumasalungat sa kalooban ng Diyos, kaya tinawag na aprobado. Gaya ng direct command, kinakailangan natin gawin, may authority. Ganon din ng apostolic example. Pag approve apostolic example, kapareho lang din yan. Kahit na yan ay apostolic examples, para din yan direct command. Gagawin din natin. Utos din yan, doktrina din yan. Kaya, approve na halimbawa o ginawa, nagsisilbing pattern, ginamit ni Apostol Pablo yung halimbawa sa English ay pattern. Pag sinabing pattern, susundan, gagawin. Dapat nating sundin. Meron po siyang authority. Yan po yung pangalawang balangkas ng scriptural authority. Ito yung mga ginawa ng mga apostol na approve ay nagsisilbing halimbawa at utos. Philippians chapter 3, verse 17. Mga kapatid ko, kayo ay magkaisang tumulad sa akin. Gayahin ninyo ako sa inyo sa ganda. Join in, following my example. So, sumunod kayo sa akin. Tumulad kayo sa akin sa mga bagay na aking ginagawa. At tandaan nyo yung mga lumalakad ng ganon na sumusunod sa aking halimbawa ginagawa. Bilang isa anyang pattern. So ang galing po ng pattern. Pag sinabing pattern, mahalaga po yan. Yung po palang ginawa na Apostol Pablo ay nagsisilbing pattern. Pag sinabing pattern, ito po ay approved example. Kinakailangan talaga natin gawin. At sinabi niya, mga aral, so hindi lang, kasi sabi niya doon ginawa. So in following my example, nagsisilbing pattern, pero hindi lang po yung mga ginawa niya, kasama po rito yung mga aral. Mga aral na maaari ito'y nakasulat sa panahon na yon, o mga salita na binigkas niya na nakasulat din naman, na nababasa natin ngayon, na itunuro ng mga apostol. Therefore, mga kapatid, sabi niya, stand fast and hold the traditions. Magpakatibay nga kayo at panghawakan nyo ang mga traditions. Sa ibang salin po yan ay doctrine. Tradition, paradosis, mga bagay na kanyang ginawa. Traditions. Hold the traditions which you were taught, whether by word, mga sulat, o sa pamamagitan ng mga salita, o sa pamamagitan ng mga sulat, whether by word or our professor. So, makikita natin ngayon dito na ito yung mga approved. Mga bagay na kanyang sinalita, mga bagay na kanyang ginawa, mga bagay na mga naisulat,
ito ay gagawin natin as a pattern. Kapareho ng direct command. Ang mga turo o aral ng mga apostol ay hindi sa kanila. Alam naman po natin yung kaya siya nagiging utos. Hindi kanila talaga yan. Dahil ito ay galing mismo sa Diyos. Sa Mateo, Kabanatang 28, 19, 20, ito po ay utos kasi o itinuro sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, go therefore and make disciples of all the nations. Then sabi niya doon sa 20, teaching them na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na ipinag-uutos ko sa inyo. So ano ngayon yung itinuutos ng mga apostol? Utos o itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi talaga sa kanila yan. Hindi talaga sa mga apostol yun, kundi galing ito mismo sa Diyos. Doon po sa 1:16-13, sa patnubay ng Espiritu Santo. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. So, ang mga apostol ay ginabayan ng banal na Espiritu. Kaya, hindi talaga sa kanila yon, kundi ito ay kalooban ng Diyos. Doon sa Acts chapter 2, verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Sa ibang salin po yan, in the apostles' traditions. Traditions, paradosis. Iba kasi yung apostles' doctrine o apostles' traditions sa man's traditions. Pag man's tradition, hindi po yun tinatawag na approve o hindi yun inspired. Pero yung apostles' doctrine, dahil sila ay ginabayan ng Espiritu Santo, pagtuturo na ipinag-uutos sa kanila ng Panginoon. And fellowship in the breaking of bread and in prayers. So ang pagsunod sa approved example ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. So yung mga ginawa ng mga apostol sa gabay ng Espiritu Santo ay nagsisilbing paraan upang sundin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya isa siya sa framework, isa siya sa principle ng biblical authority. Ito na naman, hindi lahat ng halimbawa ay binding. Binanggit ko po salitang binding. Ito, palasakit ito sa bibig ni Brother Junior. No? Binding, sabi niya. Pag sinabi binding, Junior Yap. Ginagamit yung binding na yan. Ano ba, para bang binding. Kaya si Brother Lord, binding, ginagamit niya. No? Mahilig, basta makikita mo yung nag-aaral talaga, hindi yung binding. Pag sinabi yung binding, medyo magugulat ka ngayon, nag-aaral to. No? Medyo makikita mo talagang, alam niyo yung kwan. Kasi tinuro minsan ni Brother, hindi ako magkamali, Brother Junior, tinuro mo yung approved apostolic example, di ba? O yung unang narinig yung binding O doon narinig ko rin naman kay Brother Lordy. Pero dahil itinuro mo yan. So, hindi lahat, pag sinabi nating binding, hindi siya approve. Kung hindi approve kasi, hindi na dapat sundin yun. No? Kailangan approve. Kaya nga sabi, approved apostolic example. Kung approve yan, binding yan. Pero hindi lahat ng ginawa ng mga apostol ay approve o binding na dapat nating sundin. So, mahalaga na naman ang konteksto. Titignan din natin konteksto kanina sa isang framework. Sa direct command, mahalaga ang konteksto. Sa approved apostolic example, mahalaga din ang konteksto. So, tignan din natin. Hindi lahat ng ginawa din ng mga apostol ay dapat din natin gawin ngayon. So, ang binding o approved examples ay ang mga ginawa ng mga apostol at walang alternative na ipinakita at hindi yung kumukontra sa ibang mga talata ng Biblia. Approve yun. Walang kumukontra. Binding ngayon yun. Kaya pag sinabing binding, natatali tayo doon. Yun ang ibig yung sabihin ng binding. Natatali tayo doon na dapat tayong sumunod. Pero pag hindi siya approve, hindi siya binding, hindi natin gagawin. Wala tayong authority para ituro yon o gawin natin yon sa larangan ng paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Magbigay po tayo ng ilang mga talata o halimbawa sa Biblia ng hindi binding. Sa Gawa 3:6, batang-bata pa ang iglesia kasi sa chapter 2, doon nag-umpisa ang iglesia ng Panginoon. Chapter 3,
nasa templo pa rin sila. Then Peter said, yun po yung inborn na lumpo. Sabi niya, dahil humingi ng tulong, silver and gold, I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So, ginawa ba yan ni Apostol Pedro? So, gagawin pa natin. So, tingnan natin ngayon yung konteksto. Kasi nga noon, meron pang miraculous healing. Meron pang mga miracles na ginagawa dahil hindi pa naman kumpleto yung New Testament o yung kabuuan ng Biblia. Kaya ang mga apostol ay gumagawa sila ng mga signs. Merong mga tanda na ang kanilang sinasabi ay yun ang sinasabi ng Diyos. Gumagawa sila ng mga tanda. Gumagawa sila ng patunay ng kanilang sinasabi, gaya ng ating Panginoon Kristo, ay galing sa Diyos. At ito ay isa sa mga signs, itong mga miraculous healing na ito. Pero hindi ito gawain ng iglesia ngayon. Bakit? Meron naman na po tayong patunay, di po ba? Meron na po tayong Biblia, meron na tayong book, chapter and verse pinatutunayan. Hindi na natin dapat gumawa pa ng mga miracles. Kasi kung gumagawa ka pa ng miracles ngayon, hindi pa kumpleto ang Biblia. Noon, hindi pa kasi kumpleto. Kaya nga, merong mga miracles. Ginawa ni Apostol Pedro na magpagaling, magpalakad ng taong lumpo, pero yan po ay hindi tayo binding dyan. Sa mga gawa, Kabanatang 20, talatang 8, there were many lamps in the upper room, nagtipon ang mga alagad. Actually, masasagasaan ni Brother Godson siguro ito, no? Masasagasaan niya yan, no? Incidental lang kasi yan, no? So, pero kasama si Apostol Pedro dyan, as Apostol Pablo. Ginawa nilang magtipon sa maraming mga ilaw at nagtipon sila sa second floor. Doon sila, they were gathered together. Ginawa nila yon. So, dapat din ba sa second floor din tayo? Dapat din ba maraming ilaw din? Hindi, that is incidental. Hindi siya necessary. Lalabasan naman ngayon, necessary and incidental. Narinig ko yan kay Brother Hall. Necessary. Marami akong natutunan sa kanya. Necessary and incidentals. And even Brother Lordy. Brad, incidentals. Huwag mo nang guluhin yung utak mo dyan, Brad. Incidental lang yan, Anya. Ang necessary ang tignan mo. Yung may kinalaman kung ano ang pinapaksa. Yung incidentals, hindi mahalaga yun. Mahalaga dahil ginamit nila yon, pero sa pagsunod natin, hindi mahalaga. Incidental lang yun. Tulad sa bautismo, I'm sorry kung may gagamit dito, ang bautismo, lubog sa tubig. Di po ba? Ngayon kung nagbautismo ka sa dagat, incidental, nasa dagat kayo maraming tubig. Di po ba? So, ang point doon, yung bautismo ay paglulubog sa tubig. Kung kayo nasa dagat, maraming tubig. Kung ikaw ay nasa ilog, marami din tubig. So, ang ilog ay incidentals. Pero yung tubig, that is essential. Ang essential sa baptism ay yung water, not the place. Hindi yung river or yung dagat. Hindi yung drum. Yung drum kasi marami din pang tubig doon. Yes, may lulubog. Yung drum, yung river, at saka yung dagat ay incidentals. Ang mahalaga lang yung bautismo, maraming tubig. Yun po yung pagkakaiba. Minsan naguguluhan po mga kapatid doon. Ginagawa nila yung incidental as binding. Doon lang dapat, Yung incidental, ginawa nilang utos. Huwag naman po ganun. Okay lang naman po kung doon ang gusto niya, kaya huwag niya iturong. Dapat talaga doon lang. So, incidental lang po yun. So, iyan po ay mga ilang halimbawa na inilagay ko. Ito po yung halimbawa naman ng binding. Konti lang inilagay ko sa binding kasi 5 po yung speakers. Pero nakakailang minuto na yata ako. Parang pagtitipon tuwing unang araw ng Sanlinggo. Meron po tayong makikita na the disciples came together. So, sila po ay nagtipon. Anong araw? Nung unang araw ng Sanlinggo. Kaya, itong unang araw ng Sanlinggo na pagtitipon, meron tayong authority. Bakit? Dahil may ginawa ang mga apostol. Na kung saan ay nag-observe sila ng banal na hapunan. They came together to break bread. Kaya nga sinasabi natin,
na yung Lord's Supper ay gagawin natin sa pagtitipon, kailan? Sa araw ng linggo. So, hindi po yan incidentals. No? Kasi po, makikita natin na yung Lord's Supper, yung po yung gagawin nila. Yung araw, wala nang ibang binanggit na araw kasi mahalaga yung araw. Anong araw ba natin dapat ganapin yan? So, first day, then sila po ay nagtipon-tipon. So, wala nang ibang binanggit na araw. So, ito pong pagtuturo na dapat linggo o first day, ang pagtitipon at pagganap ng banal na hapunan, wala siyang kinukontrang iba pang sinasabi ng banal na kasulatan. So, yan ay binding. Kaya binding po tayo dyan. Magte-take po tayo when we are come together. Kapag tayo po ay magtitipon. Kailan? Pag-araw ng linggo, yun po nakalagay dyan. Hindi direktang iniutos, pero ito ang ginawa sa presensya ni Apostol Pablo. Hindi direkta. Hindi niya sinabing, unang araw ng Sanlinggo kayo, dapat magtipon at i-take ninyo ng unang araw ng Sanlinggo. Hindi ganon. No? Sa talata na yan. Walang ibang araw na ginawa para sa Lord's Supper. Hindi direktang utos, pero kapareho siya ng direct command na dapat nating sundin. Sapagat ito ay binding. Approved apostolic example. Ano pa? Paghirang ng mga elders or bishops sa bawat iglesia. So, meron ba tayong authority? Meron. Kasi nga, mababasa natin sa mga Gawa 14:23, so when they had appointed elders in every church and prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. So, ibig sabihin, yung paglalagay po ng elders, kung ginagawa natin yan, meron tayong scriptural authority. Binding po. Hindi niya sinasabi maglagay kayo o sa atin. Ang sinasabi lang doon, naglagay sila. Ginawa ng mga apostol ang paglalagay. Merong utos sila doon. So, hindi niya sinasabing gawin natin. Pero nagsisilbo po siyang binding. Ginawa nilang higit sa isa ang elders. Sa mababasa natin, elders in every church. Pag elders, ito po ay plural. Hindi po siya isa lang. Elders. Kaya ang mababasa po natin sa Titus chapter 1 verse 5, for this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking and appoint elders. So plural, in every city as I commanded you. Nung sumulat po siya sa Pilipos, to all the saints in Christ Jesus who are in the Philippi, with the bishops. Actually, napansin ko rin, nung nilireview ko yung kagabi, with the bishops and deacons. So, pati pala yung deacons, plural din. Hindi pwedeng deacon lang, no? Tinignan ko, walang mababasang deacon lang sa paglalagay. Deacon. So, kung plural ang elders, dapat kung maglalagay tayo ng deacons, plural din. Dapat higit sa isa. Yun po yung finding examples ng mga apostol na dapat nating sundin ngayon. Ano pa? Pagbabautismo kaagad ng subject. Ginagawa kasi natin yan, na binabautismo agad natin. Meron po ba tayong authority na dapat bautismuhan kaagad? Kung gusto na niya magpabautismo. Meron. Actually, sa mga Gawa 8:36-38, yung bating, sabi niya, see, here is water, kasi nga, inaralan siya, what hinders me from being baptized? At binautismuhan siya doon. Agad-agad. Kung gusto na niya. Pero ayaw na niya, wag mo naman agad-agad limpyo mo. Kung gusto na niya. Unlike kasi sa mga denominations ngayon, kinakailangan ko muna umatin ng 21 na pangaral. Umatin ka muna ng ilang pagsamba. At minsan sa isang taon, sabay-sabay lahat yun. Kaya kahit gusto na nila, maghihintay kayo. Yung tinatawag nila na indoctrination. Nagkakaroon na indoctrination ko. Tinutukrinahan muna. Sa atin naman, meron naman. Meron yun. Kaya lang, kapag gusto na niya, gawin mo na. Hindi yung kung gusto na niya, huwag mo na ngayon kasi may darating na Amerikano. Doon ka na lang kayo kumawagpuan. Magkakagiging pakita ko. Hindi gano'n. Magkakasala po tayo. Hindi natin alam pagdating ng Panginoon. Malay yun, isang buwan pa o isang linggo pa yung pagdating ng kano. Tapos doon mo itataon na yung papabautis mo. Eh kung namatay yun, nang wala kay kano, paano ngayon yun? Hindi ba sinasabi sa aking kamay?
So pag gusto na niya, ikunan natin, hindi yung, ay, taon mo na ng Sunday, o kaya, sa birthday na lang ni Brad, kung kaya lang pabautisma niya, tama-tama, may na tayo pagkatapos. Minsan may gumagawa ako ng gano'n. Nung ako'y nasa ligar, gano'n eh. Ini-schedule nila. At ang masakit na kaluntukan yung schedule mo, kapag dating na lang ng tanong. Bakit yung tanong po ba ang mag-iitas? So dapat hindi po natin ginagawa yun. And he took them the same hour of the night, anong gabi na yon, and washed their stripes, and immediately he and all his family were baptized immediately. Then those who gladly received his word and were baptized, and that day, so nung araw na yon, so meron po tayong authority, kung gusto na niya. Kung ayaw pa niya, siyempre wala kang magagawa doon. So meron po tayong pattern. Pag pattern, approve. Binding po tayo doon. Pangatlo na po, uli na po ito. Necessary inference o mahalagang pahiwatig. Una, na framework po ng scriptural authority ay direct command. Number 2 is approve apostolic example. Then number 3, logical conclusion or necessary inference. Ito ay kaayusan upang maunawaan at sundin ang kalooban ng Diyos. Naglagay po ako ng logical conclusion kasi yun yung nakita kong mas magandang term, lalo po sa panahon natin ngayon. Hindi lahat ng conclusion ay logical. Dahil nakikita ko maraming illogical conclusion. Mula doon sa inferences na bibigay siya ng conclusion which is illogical. Dapat po logical conclusion. Kapag logical conclusion, ito po ay utos din ng Diyos. Ito ay kapareho din ng direct command at approved apostolic example. Hindi direktang sinasabi ng mga talata, ngunit nagbibigay ng mahalagang pahiwatig na batay sa malinaw at lohikal na pagkasunod-sunod ng mga pahayag. Tulad halimbawa, di ko po nagawan ng intelligence, naalala ko lang po ngayon, meron po tayo tinatawag ng mathematical equation o algebra. 2 plus blank is equals 4. So ano pong logical conclusion sa blank? 2 plus blank is equals 4. Ano po yung blank? Bakit? May sinabi bang 2 yun? Doon ba sa expression na yun, sinasabi ba niyang 2 yun? Di ba wala naman? Pero naglalagay tayo ng conclusion kasi wala nang ibang dapat ilagay doon. That is necessary inference. Nagbibigay ka ng conclusion na wala nang ibang conclusion pa na dapat mong ilagay yun. Yun lang. Halimbawa, 2 times 2 is equals blank. 2 times 2 is equals blank. Anong dapat dito? Pero, nagbibigay tayo ng conclusion at wala nang ibang conclusion na maaari kang ilagay. Maaaring illogical conclusion ang ilagay mo doon. Delikado po doon. Maingat po tayo. Kailangan din po natin ng pag-iingat. Kaya sabi ko po kanina, yung pong scriptural authority, yung paksa ko, mahalaga ito. Kasi yun yung sentro ng fellowship. Yun yung pinakasentro. At mahalaga yan sa Diyos, ang fellowship. Hindi lahat ng pahiwatig ay mahalaga. Yun ang nakalagay ng Brad. Incidental. So, hindi lang dito sa approved apostolic examples. So, hindi yung binding. Kasama din yan. So, baka incidental lang. So, hindi lahat ng pahiwatig ay mahalaga. Maaaring ito rin ay incidental at necessary. Pag incidental, it's not binding. Chapter 20, verse 7 and 8. Yung kanina rin, Brad. There were many lamps in the upper room where they were gathered together. So, itong nakalagay dito sa verse 8 ay hindi siya pahiwatig na mahalaga. Hindi siya necessary inference. Kaya may necessary. Pag necessary, hindi siya incidental. So, ano ang necessary ngayon? Dito. Yung first day of the week. Necessary po yun. The disciples came together to break bread. Necessary po yun. So, nagbibigay tayo ngayon ng
tinatawag na logical conclusion based dito sa mga pahayag nito. Pero itong nasa verse 8, especially yung until midnight, incidental lang din po yun. Incidental din po yung maraming ilaw and second floor kung saan nakatipon. Kaya nga mahalaga din na tignan natin sa necessary inference or logical conclusion kung ito po ba ay necessary or incidental. Halimbawa, pagkabuhay na maguli. Okay, ito po yung, ang konteksto po kasi yan, sinusubukan ang ating Paiso-Kristo ng mga Sadusyo. Ang mga Sadusyo, hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Hindi sila naniniwala sa mga ngayon. Kaya, dinidibate nila ang ating Paiso-Kristo. Pinatutunayan ng mga Sadusyo na walang pagkabuhay na maguli. Ang paniniwala ng Sadusyo kaiba sa mga Pariseo na mayroong pagkabuhay na maguli. So, ang context ay yung paniniwala ng pagkabuhay na maguli. Kaya sabi niya, but concerning the resurrection of the dead, sinagot niya ngayon. Yung problema niya, tungkol sa pagkabuhay na maguli kayo mga Sadusyo kayo, hindi niya sinabing mali kayo. Hindi niya sinabing gano'n. Ginamit niya ang necessary inference sa pagtuturo. Hindi niya sinabing mayroong pagkabuhay na maguli. Hindi direktang sinasabi niya gano'n. Pero gumawa siya ng isang pahayag ng logical conclusion ay mali kayo. So therefore, ang ating Paiso-Kristo man ay gumagamit din ng biblical authority. Gumagamit din siya ng necessary conclusions, necessary inference, para magturo o magsabi ano ang tunay. Kaya sa atin din dapat isaalang-alang natin yon. Kaya sabi niya, have you not read what was spoken to you by God? Ginamit niya yung nakalagay sa pag-uusap ng Diyos at ni Moises. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Nung uusap ng Diyos, si Moses, sa panahon na yan, matagal nang patay si Jacob. Matagal nang patay si Abraham, at matagal na rin patay si Isaac. Matagal na. Pero ginamit, I am the God. Hindi niya sinabing, I was noon, Diyos sila. Pinatutunayan dito, kaya ginamit ito ng ating Paiso-Kristo, na kahit namatay na yung tatlo na yun na patriarka, yung relasyon nila sa Diyos, buhay pa rin. Buhay pa rin sila. Unti-unti niya nililiwanag sa mga Sadusyo ngayon, na yung pagkaunawa yung kapag namatay, wala na siyang diwa, sinisira niya yun. Kasi pinatutunayan niya dito ni Jesucristo na kahit patay sila, may relasyon pa rin sila sa Diyos. That is the first premise na ginawa ni Cristo. Then, nagbigay siya ng second premise. God is not the God of the dead, but God of the living. Second premise niya. So, anong logical conclusion? Dalawa yung premises na binigay niya. First premise, ginamit niya, I am the God of Jacob, Isaac, and Abraham. Tapos, nagbigay pa siya ng second premise, I am a God is not the God of the dead, but of the living. Tanong, meron bang pagkabuhay na maguli? Pero hindi niya sinabing gano'n. Nagbigay siya ng first premise, second premise, and the logical conclusion, meron pagkabuhay na maguli. Necessary conclusion. Hindi niya sinabing direkta. Kung parang 2 plus blank is equals 4, wala nang iba. Hindi niya sinabing 2, pero magbibigay ka ngayon ng conclusion na yun ay 2. Gaya din dito. Hindi sinabi ni Kristo na mali ang pagkaunawa yung walang pagkabuhay na maguli. Pero sa dalawang ito, sinasabi niya, mali ang paniniwala niya. May pagkabuhay na maguli. Kahit patay isang tao, diretso ang relasyon. At kung nabubuhay, yung naghiwalay ng physical at ng spirit, dati ang araw, yan ang araw ng Panginoon, muling magsasama ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Hindi ito yung kapianam. Kaya tapos po ako ay 9:40 eh. May 5 minutes na ako. Halimbawa pa ho. 3 halimbawa yata, 4 itong ko na. Isakto po ako sa 5 minutes.
Araw ng pagganap ng Lord's Supper. Ito yung halimbawa na po ng tinatawag na necessary events. Now, on the first day of the week. So dito, ang gusto kong bigyan ng din dito, hindi niya sinasabi sa talata na yan, every first day of the week. May nabasa po ba kayong every first day of the week? Wala, di po ba yung Lord's Supper? Ang ibinigay lang ay first day. Pero bakit sinasabi natin dapat every first day? Wala namang sinasabing gano'n na. Diba? So, nagbibigay kasi tayo ng logical conclusion. Meron isang kapatid, sabi ko sa kanya, may mababasa bang every first day of the week? Meron na niya. Basahin mo. Di binasa naman niya. Meron? Pero may mababasang linggo. Niya. Ang tinatanong natin, may mababasa ba na every? Wala naman. Nagbibigay lang tayo ng logical conclusion na every first day of the week. When the disciples came together to break bread, Paul ready to depart, the next day spoke to them and continued his message until midnight. So, ibig sabihin lang nito, dahil ibinigay yung araw. Ang unang araw, meron po tayong 7 araw sa isang linggo. Kapag ibinigay po yung araw sa loob ng 7 araw, ang ibig sabihin po niyan, tuwing sa araw na yon. Yun ang ibig sabihin niyan. Tuwing sa araw na yun, kapag ibinigay ang araw sa loob ng isang linggo. Ganon. Walang authority pa kasi na gawin mo tayo sa ibang araw kasi wala pa talaga mababasa sa Biblia. Iyan lang na nag-take sila ng Lord's Supper sa araw ng linggo. Therefore, araw ng linggo ang pag-take, tuwing unang araw. Kasi nga, dadagdagan natin ang patunay. Bakit natin sinabing every first day of the week ay dahil po doon sa utos na Sabbath. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Nung inobserbahan niya ng mga Hudyo, every Sabbath day, tuwing 7 linggo, pero may bababasa ba sa utos na tuwing 7 linggo niya ay observe ninyo ang Sabbath? May sinabi? Wala naman eh. Hindi naman niya sinabing every Sabbath day eh. Pero dahil binigay yung araw sa loob ng isang linggo, ginawa ng mga Hudyo tuwing 7 araw. Dahil ibinigay din yung unang araw ng isang linggo, araw din ng linggo, kaya nga tuwing unang araw ng isang linggo. So that's the logical conclusion. Kapag araw ng buwan ang ibinigay, yan ay monthly. Kapag araw ng linggo, weekly. Man yung araw ng taon, that yearly, pero ibinigay araw ng taon, 14th day of the first month, yun po yung Lord's Passover. Yung 15th day of the same month, araw ng isang taon, the feast of the unleavened bread. So, kapag ibinigay yung araw ng taon, yearly. Kapag ibinigay yung araw ng buwan, monthly. Kapag ibinigay naman yung araw ng linggo, weekly. Ang mababasa natin, nag-observe sila ng Lord's Supper nung araw ng linggo. Given, therefore, logical conclusion, every first day of the week. Yun po yun. Ginagamit po natin doon ang logical. Hindi siya direct command. Hindi siya direct command. Walang direct command na every. Gumagamit tayong logical conclusion. Therefore, logical conclusion, the same din siya sa approved apostolic example at the same din siya sa direct command. Pare-pareho sila na mahalaga. Meron pa? Sumupar patuloy ako. Hindi. Pampalasugot. Wala. May 8:40 na? 9:40? Wala pa? Conclusion na. Mga 30 minutes na lang ito, conclusion. Conclusion. Ayan ang paborito ni Brother Lawrence. Pag nasa conclusion siya, di ba? Kaya bigla siya nag-isip ng conclusion. Sa bawat usaping doktrinal, yun po ang bibigyan natin ng conclusion. Sa bawat gawain ng iglesia, at sa bawat tanong ng pananampalataya, maging batayan po sana natin kung anong sinasabi ng Diyos. Huwag sana natin batayan kung ano yung nakasanayan ng tradisyon. Huwag sana natin batayan yung, matagal yung preacher na kilala ko na yun yung ginagawa niya. Kaya, dapat kong gawin. Huwag po tayo gano'n. Yung nag-baptize sa akin, yung nakikita kong ginagawa niya. Hindi siya authority, mga kapatid. Tignan natin. Ako naniniwala, magmula nung nag-umpisa akong magturo, mag-aral ng Biblia,
Ang dahil kong alam nun, palpak ngayon. Pinagsisisihan ko. Ang dahil yung kilalang preacher nun, palpak yung katuruan nila. Hindi ko sinabi mas marunong ako ngayon. Kayo mga preachers, nasubukan nyo lang i-reviewin yung unang mga paksa nyo noon, yung unang mga outline nyo. Ano masasabi sa unang outline nyo noon? Ako nga, yung undergrad thesis ko, ayaw ko tignan sa research namin eh. Ayaw ko. Kasi nung pagtinitignan ko, bakit hindi ako gumawa nito? Mga kapatid, sa larangan po ng pananampalataya, sa larangan ng paglilingkod, huwag tayo umasa kung ano ginawa ng mga preachers noon. Huwag po tayo sa biblical authority. Sa paniniwala, sa doktrina, mahalaga po yan. Diyan ang nagiging batayan ng Diyos upang hindi niya alisin ang ating fellowship sa Kanya. At kinakailangan maging maingat din tayo sa fellowship sa ibang mga kapatid. Dahil kung lumalakad sa hindi kaparehong pananampalataya gaya ng sinasabi ng Diyos, hindi tayo mananalo. Kaya sabi niya, tandaan niyo sila. Huwag kayong makisama sa kanila. Bakit? Paano ang kaibigan mo? Yes, kaibigan mo siya. Kaya pagdating sa doktrina na yon, hindi tayo dapat makisama. Magsasuffer po tayo. Sabi nga doon sa ikalawang 1, upang huwag kayong madamay anya sa kanilang mga gawa. Sabi nga, huwag ganin yung batiin. Huwag batiin, huwag nga kayong, huwag nyo ang tulungan na mag-ngaral ang mga ito. Parang sinabi niyang gano'n eh. Hindi kayo dapat naabi nyo upang tumulong sa kanila. Ang pag-aaral sa mga prinsipyo ng biblical authority ay pag-ahanap kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Ako nagpapasalamat ako kay Brother Lordy. Ito po, parang kapag nagkamali ka lang ng konting-konti lang. Konti lang naman, pasado naman sana. Pero sabi niya, mali. Kaya pagkasama ko po ito sa Mindanao, lagi kaming nagtatalo. Sabi nga nung kapatid ng Brad, nag-aaway na yata kayo. Kasi basta may konti lang, hindi niya kanya patatawarin. Pero natuto ako doon. Nagiging maingat ako. Bago ko ngayon bitawan, bago ko sabing ituro, tinitignan ko muna mabuti. Nakasalalay po yung kaligtasan natin doon eh. Mahalaga yun. Yung ganun po yung tunay na kaibigan. Di po ba? Hindi kanya tuturuan ng mali. Tumitigas naman yung tuhod ni Brother Lordy, Pero ganun siya. Sino po nakakilala sa kanya na nag-uusap yung sasabihin niyang pag mali oo, kanya, nasubukan niyo makausap siya ng gano'n, mali kanya. Kaya minsan maiinis ka, minsan umiinit. Kundi sa kung ano ang pinahintulutan at tahan ng Diyos. Kala ko mga kapatid ay makapagdadagdag pa ako, pero sakto lang naman, hindi man ako lumagpasuro ng malayo. Sakto lang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Alam ko po na mas lalong may intensify po ang back to basics sa mga pagtuturo pa. I'm very excited po na mapakinggan po sila. Magandang umaga po.